Yung mga kaibigan nga natin minsan iniiwasan natin magkwento tungkol sa relasyon natin kasi, 'di ba, ayaw natin sila yung magdesisyon para sa atin regarding sa relasyon. Yung pa kayang halos buong Pilipinas makaalam ng ganyan, 'di ba? Hey guys, so kakagising ko lang talaga and ang daming dumating na mga parcel ko ngayon. So papakita ko lang sa inyo isa-isa. Actually, tatlo lang naman 'to. So, ito bumili ako ng sticker na kay Dudu and Bubu. Wala lang kasi natripan ko lang dahil yung aking aking pinsan ay nagpabili ng mga stickers. Tapos may nakita ako na sticker ni Dudu and ni Bubu. Bumili na lang ako kasi nakukuitan din ako sa kanila. So, ayun. Mga tatlong stickers yung pinagbibili niya. Meron ding Dudu and Bubu. Pero sa akin, isa na lang kasi ito lang naman yung natripan ko. So, ayan. Ganyan yung tsura niya, oh. Ganito yung tsura niya. Ayan. Si Bubu nakain. Si Dudu, ginagawa nito. Nakain din. Tapos magkasama silang dalawa, gano'n. Ayan. Parehas nakabag. Tapos, ayun, nalaglag na. Natutulog si Bubu, pinakulit ni Dudu, ganyan. Parang bata, no? Ganyan. Kung gusto niyo ng mga ganito, or kung may paggagamitan din kayo katulad ko, kasi lalagay ko to sa mga notebook ko dyan na pinagsusulatan ko ng kung anat-anit. Ayan. Lalagay ko naman yung link ng lahat ng mga binili ko dyan sa description box. Kaya, check nyo na lang sa description box kung may magustuhan man kayo. Tapos lalagay ko din naman dito sa video na to yung mga prices na mga pinagbibili ko. Kung hindi man, edi check nyo na lang sa link nila. Kung hindi ko man mailagay, in case lang naman, di ba? Yan, si Bubu, naghugas ng paa, kung ano-ano na to. At hindi ko na siya isa-isahin dahil baka maubos ang oras natin, kagaganto ko. Pero yan, madami pa, ganito pa kakapal. Ang next naman na binili ko sa Shopee na dumating ngayong araw is itong pink flash na blush on. Ganyan kasimpleng blush on. And sobrang mura nito. Actually, sinabay ko lang to dun sa blush on ni mama eh. Wala naman akong balak bumili ng blush on kasi hindi ako mahilig mag-blush on. Hindi din ako mahilig maglagay ng kung ano sa mukha. Talagang kilay and lipstick lang. Pero, ayan, tatry ko mag-blush on. And, I got it in the shade NO3. So, try na din natin. Bubuksan ko na ngayon. Sabi dito, expiration date nito is sa 2028 pa. Pero sa liit naman ito, hindi mo siguro siya abot ng 2028 sa akin. Pero hindi ako mahilig gumamit ng blush on. Pero sobrang mura din naman ito, kaya maliit lang na ganito. Naintindihan ko naman sila kung bakit ganito kaliit. Kasi sobrang mura lang din. Yan, ganyan itsura niya. Tapos ganito yung likod. Diyan makikita yung expiration date. Tapos kung ganito siya buksan. Oops. Oh my God. Nadukduk ko. Nadukduk ko siya. Nadukduk ko siya. Shit. So, okay lang yan. Kaya ano natin. Grabe, sayang yung product. Nadukduk ko talaga siya ng todo, day. Pero okay lang. Kulang din man gagamit nito. Ayan, ganyan yung kulay niya. Medyo ma-brown-brown siya, pang morena. Tapos, merong kidlat dito sa gitna. Yun nga lang, nadukduk ko siya. Sorry na. Diba? So, try natin i-apply sa mukha ko. Sobrang pula na yata ng pisngi ko. Pero yan, ganyan siya kapag in-apply. Hindi lang masyadong maliwanag dito sa kwarto ko. Pero, ayun, pagtsagaan yun na. Ganun. Yan. Ayan, kasi hindi niyang kakapal talaga yung napalagay ko. Pero, para sa akin, okay na yan. Nandito lang din naman ako sa bahay ngayon. So, pwede magkamali. Lalo na dito sa part na to, masyado napakapal. Pero, kaya rin na yan. Mamaya lalabas ako pero hindi ko alam kung paano ako makalabas itong ginawa ko, diba? Kasi hindi ako talaga maalam mag-blush on talaga. Hindi ako maalam mag-blush on kasi nga, hindi ako pala blush on, hindi ako pala foundation, ganyan, hindi ako pala, talagang kilay at saka lipstick lang talaga ang ginagawa ko. Kaya kapag ka nagba-blush on akong ganito, hindi ako sanay kung paano siya i-apply. Actually, feeling ko mas maganda kung i-contour ko na lang siya para nakaganon, para magkaroon ng shape yung mukha ko. Pero kasi sa blush on, hindi ko alam kung bakit malayo ang loob ko dahil, ayan, ganito yung nangyari sa mukha ko. imbis na ano lang, diba, maputi lang or something. Pero, yan, ganyan yung nangyari sa mukha ko. Pero hayaan na natin yan. Dahil hirap na ako dito.
Again, ganito yung tsura niya. And para sa akin, okay naman siya. Okay naman yung shade niya. Yun nga lang, talagang hindi ko alam kung bagay sa akin talaga ang may blush on. Or hindi lang talaga ako maalam mag-apply ng ganyan. Ng mga ganyang bagay. Kaya hindi ako masyado nagbibibili. So, ito ang pinakauli ko papakita sa inyo. Flat chow. Nakatikim kasi ako ng ganito dun sa pinsan ko. Kaya bumili din ako. Mura kasi sa Shopee na nakita namin. Kaya doon na lang kami bumili. And, ayan. So, try ko ulit. Pakita ko sa inyo or sabihin ko sa inyo kung anong lasa para ma-define ko siya na mas maayos. Sa pinakababa pala yung bukasan niya, oh. Ayan, dyan yung bukasan niya. Sa baba. So, kukuha lang ako ng isa dahil pare-pareho naman tong kinuha ko. Puro siya ganito. Yan, parol na ganyan. Sa likod mo kasi makikita yan eh. So, ganito yung tsura niya sa harap. Spicy and delicious gluten lachao is spicy. 18 grams yung isang ganito. And sa isang buong ganito, merong 30 pieces. Try na natin. Para lang siyang para lang siyang noodles. Para lang siyang noodles na maraming spices, tapos malambot. Ganon. Alam niyo yung noodles na hilaw? Ganon. Medyo ilagay niyo lang siya sa like pancit canton. Ganon. Pag nilagay niyo lang siya sa mainit na tubig, tapos hindi niyo hinayaan sa mainit na tubig, pero lumambot siya ng konti. Ganon. Tapos, maraming spices. Ang nalalasahan ko sa kanya, manamis-namis siya na maalat na manghang. Pero hindi ganun kaanghang. Hindi naman sobrang anghang. Sarap siya for me. Kaya, ayun. Noong una talaga, hindi ko nagustuhan yung lasa nito. Noong unang tikim ko sa kanya, kasi nakitikim lang ako. Tapos, nung tinry ko ulit, ayun. Nagustuhan ko na siya. And sabi nung iba, masama daw ng amoy. Pero hindi ko naman naaamoy na masama yung amoy nito. Kasi, may sesame oil lang, ganun. Amoy oil. Wala masyadong amoy. Meron pa nagsabi sa TikTok na amoy kanal daw, pero wala naman ako na-amoy na kanal dito. Amoy pagkain pa rin naman siya. Kaya, ayun. Ubusin ko lang to. Meron din naman siya mga ingredients nakalagay. Yung nakalagay na ingredients niya is bean flour, vegetable oil, salt, water, pepper, monosodium, glutamate, spice, chili essence, barbecue seasoning, sorbic acid. Yun lang. Gusto ko siya kainin. Gusto ko talaga yung lang. So talaga nasusunod yung yung roll niya, yung bilog niya, ganun. Ayokong kagating siya ng paganto. Kasi ayoko maputol yung bilog. Last bite ko na to. Ito na nga ang ginawa ng aming tropang chemist. Sa snack silang yan, Kinemberlush. Hi. So, ang dami bang nangyari this past few days, and actually hanggang ngayon, medyo masama pa rin ang pakiramdam ko. Pero naisipan kong mag-vlog na din dahil ito lang naman yung gagawin ko. Magsasalita lang naman ako dito sa harapan nyo eh. Ang ginagawa ko lang para makakope is mag-Netflix, maglaro ng cellphone, na kung ano-anong mga laro. Tapos, ayun, napa-subscribe pa ako sa Viva One dahil gusto ko lang mapanood yung Ang Mutya ng Section A dahil yun kasi yung pinapanood ng pinsan kong maliit. So, ayun, na-impluwensyahan niya ako, kaya ngayon pinapanood ko na rin yung Ang Mutya, di ba? Pero maganda naman kasi talaga. Kaya kung gusto niyo panoorin niyo na. Tinry ko siya panoorin sa Bilibili pero hindi ko talaga siya makita.
hindi ko, ang hirap hanapin ng mga full episodes. Kaya ang ginawa ko, nag-subscribe na lang ako, 99 pesos lang naman. And bumili nga pala ako ng lipstick. Ito, dalawa. Actually, 4 na lipstick yung binili ko. Binigay ko lang kay mama yung dalawa. Isa din ganito, tapos isa pa nito. And ang kinuha kong shade is itong M16 Lock Color Matte Lipstick. Tapos itong Enduring na in the shade 05. Ito naman yung Ultra Stay nila na Lollipop Lipstick. Itong isang to. And ito, tinry ko na to. And so far, yeah. Talagang long lasting nga siya. Tagal siya bago mag-fade. And transfer proof na din. Tapos ito naman is hindi siya masyadong transfer proof. Pero mas nagagamit ko to madalas kasi mas madali nga siya burahin. And ang ginagawa ko lang naman kapag ka nagsusuot ako nito is ito, nagbablog. Minsan nalabas-labas. Pero ayun, yung okay lang na mawalan ako ng lipstick paminsan-minsan. Tapos madali naman kasi mag-reapply. So ayun. Ano pa bang cheat? Ano pa bang update, Mars? So, ayun, isa pa to. Yung namomblema ako nung isang araw yata kahapon dahil ang hirap-hirap ng pagkaka-edit ko dun sa huli kong video. So kung gusto niyo makita yung video na inedit ko na yun lang yung video bago tong video na to. Yan, lalagay ko na lang dito sa letter I dyan sa taas. And, ayun. Sa CapCut kasi ako nag-edit. Ito na nga. So, hirap na ako mag-edit sa CapCut. And then, natapos ko na. Tapos, nung isa-save ko na siya, hindi ko napansin agad na meron palang diamond dun sa taas. And kapag may diamond dun sa taas, ibig sabihin, kailangan mo din magbayad ng subscription. Oh my God. So, hindi ako pumayag. Kasi nga, medyo pricey yung premium ng CapCut. So, ang ginawa ko is, in-screen record ko na lang. And, ayun. Kasi wala talagang way para ma-save siya. And, nung tinanggal ko na yung premium na ginamit ko, is, ayun, ganun pa rin. Hindi talaga nawawala yung diamond, kaya ang ginawa ko, screen record na lang, pati yung audio, kaya hindi masyado maganda yung quality ng huli kong video. So, ayun, yun lang naman yung mga chismis, mga kuda. Hindi chismis yung totoo yung lahat, dahil makinuda ako dito. So, ayun, subscribe. Hi all. So, patulog na sana ako, pero naisipan kong gumawa ng ganitong klaseng video. Isisingit ko lang to sa mga almost daily vlog ko na mga videos. Dahil ito namang YouTube channel ko is not really about, making comments or contents about celebrities or social media influencers issues. Pero, ayun. Wala, nalungkot lang kasi ako dun sa breakup ni Adam at saka ni Emrys, di ba? Well, I mean, hindi ako nag-vlog hindi ako naggawa ng video nung nababa si Adam dahil hindi pa naman ako masyadong active nun sa YouTube. And wala naman akong pinapanigan sa kanilang dalawa. Kahit na maghiwalay sila, papanoorin ko naman yung mga videos nila. Nalungkot lang ako sa naging sitwasyon kasi ang gulo-gulo na daw. Alam niyo yun? Kanya-kanya na nang pinapanigan yung mga tao. And sa ngayon, ang mas nababash si M. Well, tama naman yung ginawa ni Adam na pinagtanggol niya yung sarili niya at sinabi niya yung nag-release siya ng statement about what really happened in his standpoint. And kay M naman, siguro medyo magulo siya magkwento, no? Magulo siya sumagot. Kasi sa tingin ko, ang ginagawa na lang niya sa sandigan ngayon yung Diyos eh. Kasi for someone who's been deeply, madly in love, na yung feeling mo hindi mo kaya mabuhay nang wala siya. Siyempre, mahirap talagang tanggapin na iniwan ka. Diba? Kaya siya nagkakaganon. And lahat naman tayo may mga maling desisyong ginawa sa buhay. Huwag na tayo mambash ng tao. Nalulungkot lang ako kasi nababash siya ng sobra. Na ang dami nagsasabing baliw siya o ano. Siguro meron siyang ADHD or medyo manipulative or something. Pero let this be a lesson to her. Diba? Kasi hindi magtatagal talaga matututo siya sa ginawa niyang maling desisyon. Yun nga lang. Kailangan niya matutunan to in a hard way. Ngayon binampas siya ng mga tao, sinasabihan siya ng baliw. Oh my God. Wala eh. Ganun talaga. Sa tingin ko ganun talaga kapag na-inlove ka ng todo. Yung mga desisyon mo minsan nagiging impulsive, lalo na sa babae.
Kasi ang lalaki, malakas ang pamigil ng mga lalaki minsan sa ganyan eh. And sa tingin ko din, may miscommunication silang dalawa. Siguro, pinapaliwanag ni Adam yung nararamdaman niya pero hindi lang sila magkaintindihan, di ba? O talaga namang minsan, magastos lang si M. Kaya, pero hindi ko sinasabi siya yung nagnakaw nung wala namang umamin sa kanilang dalawang may nagnakaw ng ipon. Pero, sa akin lang, yung mga ganong bagay kasi, sana dapat pang kanilang dalawa na lang kasi nakakaya yun eh. And I don't think na yun lang naman yung reason kung bakit naghiwalay sila. And about doon naman sa substance na sinasabi ni Adam na nilalagay ni M sa pagkain niya. Well, hindi ko din naman alam kung ano yung totoo, diba? Kasi doon sa bagay na yun, wala siya pruweba. And hindi ko sinasabi na hindi mo nagsasabi ng totoo si Adam, pero alam mo yun, yung mga ganung bagay pang magjowa na lang kasi siguro naging komportable na lang talaga sila sa isa't isa. And ayun, nakakalungkot lang talaga dahil naghiwalay pa sila dahil engaged na sila eh. Pero nagtaka din ako nung biglang nag-propose si Adam kasi sabi ko parang sobrang bilis kasi kailan lang na-upload yung piso challenge niya doon sa Thailand. Tapos biglang parang sobrang bilis. Fast forward to na nag-propose na siya. Napanood ko din yung proposal niya eh. Napanood ko din yung first meet nila. And actually lahat naman yata ng video ni Adam napanood ko eh kasi magaling na content creator si Adam. Super creative, right? And ayun. May nagmamawer sa labas. Tapos nabulong-bulong ako dito kasi wala eh, patulog na talaga ako guys. Naisipan ko lang chumika ng gantong klaseng chika. And ayun, nalulungkot lang talaga ako kay M kasi nababash siya kasi naranasan ko yun, yung madly, deeply in love. Tapos nung iniwan ako, galit na galit ako, pero gusto ko siyang balikan, gusto ko magkabalikan kami. Yun yung nararamdaman ko and I think yun yung nafe-feel niya ngayon ni M. Kaso wala na talagang chance kasi nga na public na. And kung ano-ano na rin siguro mga sinasabi ng kaibigan ni Adam sa kanya. And same naman din kay M. Yun mahirap eh. Sa mga kaibigan nga natin minsan iniwasan natin magkwento tungkol sa relasyon natin kasi 'di ba? Ayaw natin sila yung magdesisyon para sa atin regarding sa relasyon. Yung pa kayang halos buong Pilipinas makaalam ng ganyan, 'di ba? So ang dami nagdidikta masyado. Pinakamali siguro nangyari dito dun sa relasyon nila is yung pinablik pa nila kung bakit sila naghiwalay kasi yung mga ganung bagay, again, hindi naman talaga dapat na pinapublic. Dapat pinag-uusapan nyo na sila lang dalawa. Pero yun na nga, masakit din kasi yung ginawa ni Adam na bigla na lang siya umalis. Pero kung talagang, yun na talaga yung ano niya eh. Dapat sana nagpaalam mo na siya, no? Could have been better. Kahit umiyak si M. Kahit anong gawin niya. At least nagpaalam si Adam. Nang yung talagang magkaharap sila. At sa tingin ko may miscommunication din dun eh. Feeling ko talaga. Kasi sa amin dalawa ng partner ko ngayon. Yung partner ko ngayon is hindi siya takot magsalita sa akin. Lagi ko siya sinasabihan na paalalahanan niya ako kapag nagagawa ko yung mga bagay na ayaw niya. And ayun, ganun din naman ako sa kanya. Yung open talaga yung communication para, alam niyo yun, healthy yung relationship. Kasi, kung kikimkimin mo lang nakikimkimin yung nararamdaman mo, mahirap talaga sasabog ka nun. Dahil, di ba? And, sa totoo lang, pag may sinasabi siya sa akin na yung hindi niya gusto na ginagawa ko minsan, kahit, yun, minsan paulit-ulit din eh. Kasi, kapag ka ang habit, mahirap tanggalin yun basta. So, baby steps lang. Tapos mag-intayan lang kayo, di ba? Ganun dapat. Sana. Pero, in their case, it's impossible. Impossible na magkabalikan sila kapag ganyan. Kung magkakabalikan man sila, sigurado toksika na naman ulit to. Pero malay natin. Kasi may mga nagkakabalikan naman, di ba, na after how many years. Pero ang tatanda na nila eh. Ayun lang.
Yan lang chika of the night. Charit. Chika of the day. Liwanag na pala. Kakaot ko lang sa office. Tulog muna ako. Yan lang naman yata yung sasabihin ko. Umaba ng 10 minutes. Ano ba yan? Siyempre, kakat-kat ko pa yan. Maraming dead air Subscribe.